Musay po natin sila doon. And may paramdam na ba? Naramdaman na ba Diyos ang ko. init Yan. ng katawan? Binuhusan ng tubig. Kausapin po natin ang supervisor ng Emergency Operations Center ng PDRRMO po ng Pangasinan, si Miss Pia Navata Flores. Miss Pia, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Hello, magandang umaga po. Opo. Opo. Kamusta na po kayo dyan sa lugar ninyo? Sabi ng Pag-asa sa inyo yung naitalang pinakamataas na heat index. Ano ho ang nararamdaman nyo dyan ngayon? Sobra bang tirik ng araw ngayon? Tama po kayo dyan, ma'am. Kahapon, naitala po ang 40 degrees Celsius dito po sa base po sa datos ng Pag-asa Dagupan. So, nagsisimula na nga po na maramdaman dito sa probinsya yung init ng panahon, lalo na po at kahapon din ay na-terminate na po ang hanging amihan. Oo. So, ina-anticipate po natin na talaga pong mararamdaman na natin, maumpisa na natin maramdaman ang init ng panahon. Opo, dahil Apo. dyan, ma'am, kahapon, ilan po yung inabot dyan sa inyo ng pinakamainit nga ulit, ma'am? Apo, kahapon po nakapagtala tayo ng 40 degrees Ayun. Celsius 40. base po sa datos ng Pag-asa Opo. Dagupan. Pero Yes po. sa mga nakakalipas na taon, ma'am, yung pinakamaiinit na heat index na itatala dyan sa Lagi inyo, dyan, opo, oo. lalo na sa Dagupan, mga ilan nga po yung inaabot? Yung peak? Opo. Yan po yung isang kino-consider po natin. Ano po, nung mga nakalipas po na taon, ang average po ng highest heat index po ng taong 2024 ay umaabot po ng 45 degrees Celsius. Mhm. So, ayan po ay, danger level po na tinatawag natin. Mhm. Noong nakaraang taon po, taong 2022, ang pinakamataas po na heat index na na-record natin ay 50 degrees. Noon Ala. naman pong, noon naman pong 2022, nakapagtala tayo ng 54 degrees Celsius sa init. buwan po yan ng Abril. So, yan po yung isang kino-consider natin, yung mga historical data po natin. Oo. Nung taong 2024 po, umabot din po yan ng 51 degrees Celsius. Siguro nasa 50, Buwan din po yan ng 51, April, yes po. Opo, Kaya opo. nga, Ma'am Sa Pia. ganyang partner, ikaw marunong ka dahil tatanim ko, magsasaka ka, di ba? Marami kang kaalaman. Pagka ganyan ba, ano ang epekto doon sa mga produkto na Ayan. pang-agrikultura? Ayan. Ang mga, hindi lang yung mga gulay, pati yung mga isda natin. Hello po, Oo. yes ma'am. Anong effect Opo, nun, Ma'am Pia? Opo, bukod po dun sa init po na nararamdaman ng tao at yung mga health implications po niyan, nandyan na rin po yung usapin na epekto ng sobrang init sa agrikultura. Mhm. So, kaya naman po pinaigting natin yung ating communication sa ating mga counterparts sa agriculture like ang provincial agriculture po and ENRO para po sa mga paghahanda ng ating mga magsasaka. So, syempre po, bukod po sa mga may vulnerabilities na may health risk po, ay yung maapektuhan sa kanilang pamumuhay ang mga Opo. magsasaka po at mangingisda. So, aggravated po yan nung ating nitong phenomena na climate change. So, dahil po sa sobrang init, inaasahan po natin yung malalakas na bagyo, itong darating na habagat season, at ganun din po yung apekto ng pag-init ng karagatan sa production po ng ating mga fisheries. Opo, opo. So, maaasahan po ba natin, wag naman sana, partner, na magkakaroon tayo ng slight problem na matatawag natin Usually. pagdating ng sa mga gulay natin, correct. mga isda natin. Siya nakaka-fish kill, no? Oo, yun, tama, fish kill. Kailan ba yan? Isang araw pumunta sa mga magsasaka si Pangulong Marcos at parang inassure nga niya na meron namang food security. Sa ngayon po na ganyan po ang naitala na heat index at sinasabi niyo epekto nito. Tama pa ba po yun? Yung food security natin ay hindi naman negatibo, di ba? Opo.
Yes, ma'am. Meron naman po tayong mga mitigation na ginagawa. Ang lead agency po natin dyan ay ang Provincial Agriculture. So, meron po sila mga programa para po sa ating magsasaka. Nang sa gayon po ay i-assist sila kung ano yung mga tamang seedlings na itatanim na kaya pong tagalan yung gantong init ng panahon. Nang sa gayon po hindi sila ganoong maapektuhan nitong inaasahan nating pagtaas ng heat index. Opo. Apo. So, aabangan natin yan Abangan. dahil wala pa yan sa peak, ika nga, Korea kasagsagan, di ba, ng summer. Unang araw pa lang oo, kaya mahalaga din na alam ng mga kababayan natin doon, mga magsasaka at manging isda Tama. natin din, syempre. Tsaka yung kalusugan, ha? Correct. Ang heat, ang daming sakit na idudulot Abatan din yan, natin di ba? yan, oo. Ma'am, maraming salamat po sa pagkakataong Yes ito. po. Thank you, ma'am. Ang Okay ingat po kayo. Okay, ma'am. Sige po. Ingat din po. Maraming salamat po. Siya po si Miss Pia Navata Flores, ang Supervisor ng Emergency Operations Center PDRRMO ng Pangasinan. Yan. Mhm.